Okay. Magandang araw. Sa pagbuo ng lateral cabinet, ganun din ang uunahin natin, katulad ng vertical. Uunahin muna natin yung base niya. At paggawa ng base, ang kailangan, ito dapat ay nasa itaas. Gagawa muna tayo ng pa-letter L. Ayan. Make sure lang natin na nakakapit na. Saka natin ibabarena. Ayan. Ganyan din. Gagawin sa kabila. Letter L. At pag nakabit na natin yung base natin, ito naman yung sunod natin ikakabit. Dapat itong apat na to, papasok sa apat na to. Ganun din yung sa dalawa. Okay. Then dapat pantay din siya. Yun naman, tsaka natin ikakabit yung paa.
Kailangan talaga matibay yung pagkakasalpak natin para di siya bumitaw. So, kung mayroon kayong kasama na magkabit nito, mas maganda para makapag-alalay din sa inyo. Ayan. Ganun din sa kabila. Pag hindi pantay, handahanin. Ayan. Hindi tayo lagi mag-uumpis na magkabit ng paa. Susunod na natin yung iba pa. Yan, kapag nakabit na natin yung base niya, babalik ka rin natin yun. Hahanapan nyo siya ng pantay na lugar. Pantay na sahig dapat. Dahil pag hindi pantay yung pagpapatungan nyo, hindi magiging maayos yung mechanism niya. Yan. Ngayon, nabaliktad na natin siya. Ang sunod natin gagawin is pagkakabit ng mga ganito. Ganyan din, katulad ng sa vertical, pero din ditong left and right. Ngayon sa pagkakabit na ito, magiging dalawa na ang mechanism ng lateral. Kaya dapat, ang una natin gawin, tanggalin muna natin ito. Ito yung magiging kaliwat kanang ikakabit sa cabinet ng lateral. Meron din yan left and right.
dapat ito yung mauuna. Dapat ito, dito siya nakatutok. Papunta doon. Dapat ito lagi, pababa siya. Kapag ganito yung nakita nyo, isang papunta at isang pababa. Dito yan sa kaliwa. Dapat make sure nyo rin na bibigan kalaki yung angat na ito para hindi siya tatama dito sa mechanism. Konting pukpok lang para medyo bumaba. Pwede natin itong pass dito. Yan. Dapat ganyan siya kaluwag. Mabilis lang bumaba. Ganyan lang ulit. Dapat ito yung nasa dulo, ito yung nasa ulo. Medyo malaki kaya bawasan natin. Dito naman tayo sa kanan. Maganda. Ibig sabihin, maganda yung pagkaka-sikip na itong pinukpok natin. Dahil kapag maluwag yan, katama yung sa mechanism, mahihirapan kayong magbukas tsaka magsara. So, dito yung isa. Kaliwa. Konti pa. Okay. Yan. So, siyempre, ito natitira, dito natin sa kanan. Lagi yung titignan ito kung mataas. Kung meron kayong martilyo, dahan-dahanin yung italubog. Yan, maganda. Pa rin. Yan. Kakabit natin yung mga inising natin. Maganda. Maluwag. Dapat ganyan yung consistent ng mechanism niya. Hindi masikip. Tama lang. Dapat makikita nyo maluwag siya, hindi siya yung kapit na kapit. Kaya kapag inangat natin, pag mabilis bumaba, ibig sabihin maganda yung pagkakalagay natin nito. Itong kulay white na to, ito dapat yung laging nasa dulo, at itong black naman dapat ito yung nasa harapan. Pinagkaiba niya lang sa vertical is dalawa na silang mayroong ganito. Ang sa vertical kasi ay nasa kanan lang. Ay yung pinagkaiba ng lateral sa vertical. Okay. Kaya yung pagtapos nating makabit yan, ang sunod nating ilalagay ay yung bubong niya. Sa pagkabit ng bubong, dapat ito yung nasa unahan niya. At kakabit natin ito. Tandaan lang sa pagkabit dahil may possible na maipit kayo.
Kaya kung meron kayong makakatulong, maganda. Okay. Kaya nakabit na natin siya. Dahil ang sunod natin ikakabit ay itong magiging lagayan niya ng lock. So pagkakabit naman na ito, ay dapat itong pa-letter T ay paharap siya rito sa may butas. Tapos ito naman, itong dalawa na to, dapat pumasok siya sa ganito. Mas magandang unahin niyo munang itornilyo yung bong bago nyo ito ikabit. At sa side na to, huwag niyo muna siya itutornilyo para kapag nagpasok kayo neto, ay hindi katama yung tornilyo sa daliri niyo. Pawak muna. Pansin niyo, hindi ko muna tinurnilyo lahat. Nagtira ako ng isang hindi pa nakaturnilyo. Dahil sa side na to, ito tayo isusungkit ng sa paglalagay na ito. Paglalagay naman na ito, make sure niyo muna na pantay at iaangat ito. Yan, dapat pagpasok niyan, dahan-dahanin niyo. Pasok na rin yung sa kabila. Dapat naangat siya nito. Pero sa kabila, kung bakit hindi ko pa nilagyan ng tornilyo to. Dahil dito tayo magsusungkit. At pag may tornilyo yan, pwedeng tumama yung daliri niyo sa tornilyo. Dahan-dahan lang. Kailangan pumasok sa butas. Then, pagpasok mo sa butas yan, kung sanang gagalaw ang mechanism yan. Tulad yan, hindi siya kumakapit. Sabihin may problema. Kaya dapat, gagawin natin, babaklasin ulit natin yan. Stop mo. Pag ganyan hindi pa nakapasok, hindi nyo magagalaw na maayos yung mechanism na kapag hindi nakashoot ng maayos sa butas. Kaya pag ganyan, titignan nyo mainit kung nakapasok na ba yung butas na sa kabila. Yan. Okay na. Dahil napantay na natin yung butas niya rito. Nakikita niyo gumagalaw na siya. Slip na yung paggalaw niya. Kapag nakabit na natin yun, kahit ito nung iangat nyo dyan, nakikita niyo nakagalaw niya. Sabihin maganda yung pagkakalagay natin. Siyempre, huwag niyong kakalimutan ikabit yung tornilyong hindi niyo pa nakakabitan. Ayan. Okay. Maganda yung pagkakabit natin. At sa paglalagay naman ng susian, make sure nyo lagi na laging pakanan yan. Yan. Pinakababa, ito yung pataas. Dapat pa ganyan. Magagaling siya pa ganun. So, paglalagay nyo ito, syempre itataas nyo muna ito bago sasalpak ito. Tingnan nyo rin kung nakapasok na yung dulo nyo.
pag nakita nyo nakapasok na yan, saka nyo na sa itutulak. Yan. Okay. Then, testingin natin yung okay na. Yung susuan niya. Ay, maganda yung bagsak. Maganda yung mechanism niya, pumapasok. Dahil pantay din yung pagkakatayo natin. Then, pagtapos niyan, dito tayo sa pagkakabit naman nito. Yung pagkakabit nito, kahit dalawa lang, kabilaan yung lalagyan itong stopper niya. Kahit dalawa lang, okay na yan. Unahin na natin lagyan itong kabila. Paglalagay mo yan, dapat patakot yung okay. Ayan yung magiging stopper niya para hindi siya tuloy-tuloy na bumaba kapag meron ng cabinet. Okay lang po kahit walang ganyan, depende po sa inyo yan. Pag nakita nyo naman maluwag, pwede yung lagyan ng ganyan. Pero pag masikip, huwag na po. Yung ganyan po siya. Tapos na tayo yung step na yan. Doon naman tayo sa pag-assemble ng cabinet niya. Yung magiging drawer niya. Paggawa naman ng drawer niya, mas magandang pag-ihiwalay na natin yung mga gagamitin natin para hindi na tayo mahirapan pag-assemble. Ang una natin gagawin ay kunin to at pantay na siya ng tayo. Pag pantay na yung tayo niya, makikita natin itong base niya na magiging lock. Kukunin natin to. At ang paglagay nito ay dapat ito yung palabas dahil dito siya ipapasok sa lakan niya. Yan. Pag nakita na natin ganyan, pwede natin siyang tuktukin para mag-lock siya. Yan. Pag nakita na natin nag-lock yan, nakikita nyo ba itong mga butas na to? Ito yung magsisilbing lock niya, kaya dapat meron kayong flathead screw. Or kahit anong pwedeng pang sungkit, itataas nyo lang yan. At ayun yung magiging lock niya. Ayan. Ayun yung magiging lock niya. Okay. Paggawa naman ng hawakan niya, ganun lang din. Ipapasok nyo muna itong isa. Susungkit nyo yan. Kaya nga mapasok muna ito. Ayan. Ngayon, pag napasok na yan, pwede natin yung ilak. Then, sa kabila. Kapag ganyan, pwede nyo siyang ibukan na palabas para hindi kayo mahirapan sa pagpasok. Ayan. Or much better na papasok.
Depende sa inyo. Yan. Sabit na natin siya. Okay. Ngayon, pag nakabit na natin yan, sabi natin ikakabit. So, meron pa slanting na pa ganyan. Okay po. Dahil ayun yung magsisilbing patungan ng kanyang separator. Pagkabit na ito, dahan-dahan lang, baka maipit. Yan, nakikita niyo yung lock na ginawa natin tulad ni kanina. Susungkitin niyo lang din yan para malabas yung lock niya. Yan, nalabas na natin yung lock niya. Okay, yan din sa baba. Taas. Make sure na lapat yan para madali natin malabas yung lock niya. And pagtapos natin makabit lahat yan, ang sunod natin ginagawa itong dalawang kulay puti na to. Paggawa na ito, itong butas na ito ay dapat nakatutok rin dito. Pag ganyan, ibig sabihin yan sa kabila yan. Kailangan pantay ang butas na ito sa butas na ito. Ayan. Pag ganyan, ibig sabihin pasok na. At maglalagay tayo na itong tornilyo para malak siya. Okay. Yan, malak na. Pag nalak na natin yan, babawasan natin yung kulay white na to ng konting-konti lang. Banda rito sa hawakan niya. Ito. Dahil madalas tumatama tong kanto na to sa mechanism, kaya nahihirapan tayo magbukas. Yan. Konti lang. Okay. Tapos niyan, sa kabila naman. Dapat nakatutok din yung butas.
Ayan. Cutter ulit. Babawasan to sa side na to. Dahan-dahan sa paggamit ng cutter. Pagkatapos yan, ikakabit ng akin itong mechanism. Dapat ito, medyo nakatutok dito. Dapat pantay yan. Hindi pwedeng paslanting siya. Tulad na ito. Kapag itong nakita, pag ito nilagay nyo, yan, pinasok ko ng paganyan, tapos pababa siya. Pababa yung mangyayari sa kanya. Hindi pwede yan. Hindi papasok to. Kaya dapat, hahanapin nyo yun, magpapantay sa kanya. Ito, nakita ko na. Kaya ito, tatanggalin nyo yan. Kapag ganyan, ibig sabihin yan, sa kabila yan. So, tapos pataas yan. Pataas yung sungkit, hindi pababa. Yan. Yan. Kita nyo, pantay na. Diba, hindi na siya pa-slanting. Kaya dapat pa gano'n, huwag yung itutuloy yun. Dapat pantay pa rin yan. Okay. Then pag ganyan, pababa, para dito siya. Yan. Diba? Pantay. Okay. May nagawa na tayong isa. Ganun lang din gagawin nyo hanggang matapos nyo pa yung dalawa. Ulit-ulit ang yung procedure. Na, bubuhin muna yan. Sunod ito. Sisikwat nitong lock niya sa baba. Okay. Sikwat. Upo siya pataas. Okay. Then, kakabit natin ito.
Kailangan mapasok na natin. Hindi halak. Ilalak natin ito. Dahan-dahan lang, baka maipit. Yan. Yan, napasok na natin. Ito yung dapat sa kabila. Okay. Napasok na natin. Yan. Saka natin siya ilalak. Pag-lock naman na ito, ganun din gagawin natin. Pero syempre, bago natin i-lock, sabit muna natin itong sabitan niya ng separator. Then, iangat natin to para sa lock niya. Okay. Alright. Then pagtapos natin yan, kakabit na ulit tayo ng kulay white. Ganyan din yung gagawin. Kakabit, bawas. Dahan-dahan. Dito sa kabila.
Hindi nakakabit na natin ito. Yan na din, dapat pantay yung pagkakabit nyo. Hindi siya pa slanting. Yan, pantay. Hindi sa kabila. Okay, isa na lang gagawin natin para may kakabit na natin. Next one. Make sure na pantay ang pagkakapasok para hindi pa ulit-ulit. Okay na. Patag na. Yeah. Okay. Singkat ulit natin yung lock. Ilagyan natin ito. Okay, pinapasok na din yan. Lock na natin siya. Okay. Okay, bila. Okay. Then, ilalagay na natin itong parang na. Paladin muna natin sinara. Okay, ngayon nakabit na natin yung separator. Patungan ng separator, tsaka natin siya lalaki. Ayan.
Okay. Then pag tapos na yan, sunod natin ilalagay ay ang itong mga okay. Okay. Next natin ilalagay ito. Kailangan laging pataas para di kayo malito. Para pantay rin siya. Kailangan laging pataas. Pasungkit. Hindi siya pababa. Dapat pataas. Okay, natapos na natin yung drawer niya. Tapos na rin natin yung base niya. Hahanapan natin siya ngayon ng pwesto na pantay. Para doon natin ipapasok yung cabinet. Dahil kapag hindi pantay yung pagpapasukan na ito, hindi rin magiging pantay yung mechanism niya. Siyempre, bago natin ipasok yung cabinet, ipapasok muna natin itong kanya pang part. Hindi magsisilbing pampatibay sa kanya. Yan, dapat lagi siyang pababa. Okay. Ngayon, ready na ang lahat. Paglalagay naman na ito, mas maganda kung dalawa kayo or kung mag-isa ka lang, wala ka naman ng problema. Ganun lang din, uunahin nyo sa baba, papantayin nyo yung mga bearing niya. Yan. Uunahin nyo muna sa side kung saan nyo gusto. Okay, pasok na. Dito sa kabilang side.
Okay? Ngayon, pasok na pareho. Dahan-dahan nyo siyang ipapasok. Yan. Ibababa nyo siya para mabilis nyo mapapasok. Yan. Pasok na. Makikita nyo gumagalaw yung bawat mechanism niya kapag nakapasok na. Tulad nito, gumagalaw ito. Kita nyo, pasok na yan. Lock. Okay. Open. Ganun lang ulit. Kailangan pantay yung mga bearing. Kaliwa at kanan. Unahin mo na ipasok yung kabilang side. Make sure nyo na dapat pantay yung pagkakapasok nyo. At wag nyo syempre ipipilit. Pag ganyan nangyari, ulitin nyo lang. Dahan-dahan yung pagkapasok. Mas maganda kung dalawa kayong nagpapasok na ito para mas mabilis at madali. Okay, pasok na. Pero, dahan-dahan sa pagpasok. Pag yung ayaw pumasok, ibig sabihin namin, hindi pumagat yung bearing niya. Kaya ang dapat ng ganyan, tatanggalin nyo. Kakalisin nyo ulit siya. Uulitin nyo lang ulit. Diba? Kita nyo, hindi siya pumapasok dahil malayo yung bearing niya. Pag ganyan, huwag yung pitwara sa yung ipasok dahil masisira yung ganito niya. Pag ganun, ilabas nyo. Yung paglabas nyan, isang pataas dito, isang pataas dito. Kapag pataas to, may kita nyo naman siyang pag ganyan pataas yan. Malamang yan yung sa kabila ay pababa. Bali, isang pataas, isang pababa ang pagtanggal. Ready na ulit. Dahan-dahan lang ang pagpasok. Yan. Pasok na pareho. Dahan-dahan. Dahan-dahan ang pagpasok. Huwag pipwersahin. Dahan-dahan lang. Pag ganyan nakikita nyo hindi pa rin mapasok ng maigi, yun yung pipwersahin. Pag ganyan, ibig sabihin may problema yan. Pwedeng hindi, kung bakit hindi pumapasok dahil hindi pantay. Kaya dapat pa magsasalpa kayo na ito, dapat nakapalapat din tong unang layer na kinabit niyo. Kaya pag ganyan, yan. Kita nyo? Sinara ko muna siya ng maigi para mabilis nyo nang mapapasok. Kapag nakikita nyo hindi pumapantay yung pasok, kahit anong tulak nyo, huwag yung pipwersahin. Una nyo laging titignan ito. Dapat lapat na lapat to bago nyo ipasok to. Dahil pag pinilit nyo ng hindi nakalapat to, masisira to. Okay na siya. Okay na. Next, yan, nakalock. Make sure lagi nakalapag kapag napasok kayo. Ito na yung pinakalas. Pantayin ulit.
Pantay. Yung pagpasok na ito, di mo na madali. Maganda meron kayong katulong para madaling ipasok. Dahan-dahan lang. Pagpasok na, dahan-dahan ang pagpasok. Titignan muna natin dalawa kung nakalapat ba. Dahan-dahan ito pasok. Ayan, ayaw na pumasok. Huwag pipilitin. Kaya ayaw pumasok na naman dahil meron na namang hindi nakapantay dito. At siyempre yung gagawin nyo, ikot lang to, ilapat yan, tsaka ipasok. Nakikita nyo lapat na lapat siya. Kapag lapat na lapat ang bawat drawer niya, mas madaling na ipapasok o mailalak tong lateral natin. Kaya dapat lagi nyong i-make sure na nakalapat yung bawat drawer niya para madaling isara at saka madaling buksan. Gagawin ito. Okay. Baba. Okay. Ito. Okay. Ha? Okay. Then kapag ilalak nyo, make sure nyo nalapat lahat. Saka nyo ilak. Yan. At ulit buksan nyo. Nakalak na yan. At yun lang ang tamang pag-a-assemble ng ating lateral 3 layer. Yun lang. Maraming salamat.